Nasa harap ko ngayon ng isang malaking lawa na kilala dahil sa lumubog na malaking barko. Pero ang cruise liner na iyon ay hindi isang ordinaryong barko. May dala itong biological hazard. At pagkatapos itong lumubog doon, wala nang magtangkang ilabas ito dahil natatakot ang lahat na magkasakit. Pero hindi ako naniniwala sa kwenta mo yun, kaya gagamit tayo ng giganteng magnet para malaman kung totoo o hindi ito. Sige, may nakuha talaga ako. Kaya ngayon, kukunin na natin yung bagay na yon mula sa tubig at tignan kung ano ang una nating makikita sa lugar na isang lumubog na barko. Nakikita mo ba yon? Sandali! Lumabas na tong bagay na to mula sa tubig, pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. Uy mga pare, isa ba itong marine mine? Grabe mga pare, totoong marine mine ito. Ito ay isang espesyal at napakadelikadong pampasabog na inilalagay sa ilalim ng tubig. At kapag nadikitan ito ng barko, sumasabog ito. Pero ano yan? Antonia? Malamang pangalan yan ng barko. Kaya siguro, isa sa mga landmine na yon ang dahilan ng paglubog ng barko at kung paano ito konektado sa biological hazard. Kaya ituloy lang natin ang paghahagis. Tuloy lang tayo para malaman natin. Ayos ba mga pare? Kung may alam kayo tungkol sa biological hazard sa cruise ship o iba pang ganon, sabihin niyo sa akin sa komento kasi narinig ko lang ang kwentong ito at di ko alam kung totoo. At mga pare, may nararamdaman ako. Ulit, hindi ito kasing bigat ng landmine sa lupa, kaya subukan nating kunin yon at tingnan kung ano yon. May lumabas na kulay dilaw. Pero ano yon? Mangkaya ba yon? Uy, tingnan mo yon! Hindi! Bunggo yun! Bangkay yun! Diyos ko! Bangkay yun na naka-hazmat suit! Subukan nating ilabas yan mula sa tubig. Diyos ko mga tol, ang weird nito! Ang lupit nito! Oo, bangkay talaga to! Hindi ko alam kung totoo ba to o hindi mga tol. Tingnan mo, bungo talaga to at ang weird ng itsura. Diyos ko, ang grabe nito! At tingnan mo, may suot pang sombrero ng kapitan ang bungong to. So, ito ang kapitan ng cruise ship na lumubog sa ilalim ng tubig. Pero, bakit siya naka-hazmat suit? Uy, tingnan mo, Antonia Grazza, kapitan. Oo, tama ako. Suot niya ang badge at ito rin ang nakasulat dito, Antonia. Kaya siya ang kapitan ng barko ngayon. Pero bakit? Bakit siya nakasuot ng protective suit laban sa biological hazard? Paano yung mga pasahero at iba pang tao sa barko na ngayon kung saan-saan na lang sa ilalim ng tubig? Kailangan pa nating magpatuloy para malaman, di ba? Ang weird. Sa totoo lang, di ko alam. Baka lahat ng mga makikita natin na yon ay may lason at baka mapanganib din dahil sa biological na kontaminasyon. Kaya tingnan natin kung totoo yon. Paano kung totoo nga? Hindi ko alam. Kailangan ko ng komento nyo mga tol. Kung nanonood ka pa rin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Napakahalaga nun. Pangarap ko talagang maabot ang 5 milyong subscribers. Kaya pindutin nyo lang ang subscribe button at kukuha ako ng isang malaking bagay at mabigat ito. Siguradong sigurado. Makikita natin yan dyan. Oo, lumalabas na. Isa na namang malaking metal na bagay. Siguro isa pa yung parte ng cruise ship. Pero bakit pula ito? Mga kaibigan, tingnan nyo. Galing ito sa loob ng cruise ship at may nagsulat ng tulong mula sa loob, hindi sa labas. Kaya siguro yung mga pasahero na-trap sila sa loob ng barko na may kung anong klase ng virus. Pero si Kapitan, suot niya yung protective suit laban sa biological hazard. Protektado siya sa kung anong paraan, pero yung mga pasahero, hindi. Kaya medyo malupit ang kwento na to. Kailangan pa natin ng mas maraming palatandaan para matapos ang investigasyon natin. Para makuha ang palatandaan, magpapatuloy tayo sa magnet fishing. Tingnan natin. Para may nahuli ako pero hindi kasing bigat ng mga nauna natin nakuha. Tingnan natin kung anong makukuha natin. Baka ito na ang makakatulong sa atin, di ba? Tingnan mo, may lumalabas na kulay orange mula sa tubig. Oo mga pare, nakasulat dito ang Antonia, tulad na nakita natin dito. Kaya sigurado mga parte ito mula sa isang cruise ship. Mukha itong black box, ang digital recorder na nagre-record ng buong cruise.
At may mga wiring din tayo dito. Kapag kumonekta tayo rito, malalaman natin ang buong kwento ng cruise ship at kung paano ito nagkakaugnay. Pero gawin na lang natin mamaya. Baka may alam si Kapitan at ginamit niya ang digital recorder para i-record yon. Ngayon, patuyuin muna natin ang digital recorder at habang pinapatuyo natin ito, itutuloy natin ang magnet fishing. Ihagis ko ito sa isang tsak na lugar. Kaya kukunin ko na yung bagay na yun mula sa tubig at ngayon may nararamdaman na akong nakasabit. Hindi siya mabigat pero nandito na siya. Uy! Uy! Ano ba yan? Parang maleta to at ang dami nating nakuha dito. Amoy kakaiba. Amoy? Kakaiba at parang ang weird. Ewan ko, karamihan dito ay puno pa. Pero ito, halos wala ng laman. Tingnan natin kung ano pa ang nasa loob ng maleta na yon. Oh, may mga papeles. Ano? Ano yon? Si Kapitan ay nakatanggap ng $48 milyong para saan? Parehong mga tubo na nakita natin kanina. Mukhang kakaiba at may simbolo ng biological hazard dito. At isa pa, huwag buksan ng grasa 21 na ipapasa ito sa pamamagitan ng airborne droplets. Parang hindi mo dapat malangap yung bagay na yan. Virus yan! Diyos ko mga pare, naintindihan ko na. Nasa loob yon ng case na yon. Virus yan. At isa sa mga yon ay nagamit na. At sa tingin ko, tumanggap ng pera si Kapitan para gamitin ang virus sa barko. Eksperimentong biological sa o kung anuman. Sandali, na ipapasa sa pamamagitan ng contact na ipapasa rin sa hangin. Sandali, airborne. Naamoy ko yung bagay na yon. Naamoy ko yon. Sabi rito, mamamatay kapag nakontak sa loob ng 48 oras. Hindi! Kailangan nating tumawag ng tulong mga doktor o eksperto sa biology. Tawagan natin sila ngayon. Tara na. Si Amisaysa, anong emergency ninyo? Hello! Hello! Ang pangalan ko ay Slave. Nag-magnet fishing ako at may nakuha akong virus na patakan gratsa. 21, hindi ko alam, inamoy ko pa yon. Ay grabe sir, ayos ka lang ba? Nasaan ka? Oo, nandito ako sa lugar ng lumubog na barko. Huwag kang alis dyan, magpapadala kami ng team. Pumunta na kayo at iligtas niyo ako, pakiusap, ngayon na! Sana may natitira pa akong mga 47 oras. Kung hindi, mamamatay ako! Patuloy lang tayo magtapon ng magnet, baka mahanap ko ang lunas. May virus, kaya dapat may lunas din, di ba? Si Kapitan, baka may lunas o wala. Tuloy lang tayo sa pagtapon ng magnet. Tara na, magmadali tayo. Itapon natin ulit sa parehong lugar. O konti sa kaliwa o kanan. Wala akong pake. Oh, baka nahila ko na yung buong barko o kung ano man kasi ngayon. Sobrang higpit ng tali ko at hindi na gumagalaw. Medyo mabigat. Pakiramdam ko parang may natanggal ako. Pero mabigat pa rin. May nakadikit pa rin sa magnet ko. At papalapit na. Sandali, ano yun? Yan ay manibela ng cruise ship, di ba? Yan ang manibela ng kapitan. Siya ang nagmamaneho ng cruise ship bago ito nalason ng biological hazard, di ba? May barko, siguro. O baka mga parte lang nito. Baka tuluyang nasira ito ng mina. Oo, gusto kitang maalala. Yun, sa simula ng video, nahanap natin ang underwater mine. Sa ngayon, pakiramdam ko parang planado lahat na nangyayari. Parang sinadya. Hindi ko alam. Ang weird lang ng lahat. Kaya tara, mag-magnet fishing tayo. Kailangan pa rin natin ng mas maraming pahiwatig at kailangan pa rin natin ng lunas. Yun ang pinakakailangan ko, di ba? Pinakaimportanteng bagay. Pero ngayon parang wala akong naramdaman. Siguro walang mahuli ang magnet ko. O baka hindi rin. Teka, ano? Grabe mga pare! Ano yun? Kamay ba yun? Oo nga mga pare, kamay nga yun. At tingnan nyo, may parang berdeng bagay sa ibabaw. Oh, grabe ang wild nito! Lahat ng buto ay natatakpan ng parang dilaw na bagay. Baka kamay ito ng taong nahawa. Siguradong magkakaugnay lahat ito. Lahat ng pasahero sa barkong yon ay nahawa. At tingin ko, si Kapitan ang may gawa nun. Nilason ni Kapitan silang lahat. Pero bakit siya namatay?
Bakit nga ba pinasabog lahat gamit ang landmine? Hindi ko alam. Marami pa rin tanong na hindi nasasagot na kailangan pa nating alamin pagkatapos ihagis ang magnet. Sige, sa pagkakataong ito, ihagis ko ang higanteng magnet ko ng pinakamalayo. Oo, maganda ang pagkakagis ko. Siguro kaya ko pang ilayo, pero dito na natapos ang tali ko. Pero ayun, may mabigat tayong nakuha. Hindi ito magaan. Gumagalaw siya, pero mabigat talaga yung nahanap natin. Tiyak! Tara na, huwag madulas! Huwag matanggal ang magnet! Oo, ngayon nakikita ko na. Parang isang bagay na gawa sa metal. Teka! Wow, mga pare! Yan ay ang angkla mula sa cruise ship. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit hindi ito nakuha mula sa tubig. Dahil una, may totoong virus, isang biolohikal na panganib. Pangalawa, lahat ng piraso ay sumabog na. Wala ng cruise ship. Mga piraso na lang nito ang natira. At hanggang ngayon, marami pa rin tayong mga tanong na hindi nasasagot. Patuloy tayo magtapon ng magnet para malaman natin ang sagot. At baka, pagkatapos ang susunod kong pagtapon, makikinig tayo sa black box, sa digital voice recorder para maintindihan kung ano talaga ang nangyari doon. Tara na! Naku, parang nahihilo ako ngayon, medyo nag-aalala ako. Naalala mo ba na naamoy ko rin yung virus? Gaya ng ibang pasahero mula Antonia, di ako sigurado kung nahawa ako. Pero kailangan kong kunin yung bagay sa tubig, okay? At baka dumating ang emergency o kung anuman. Hindi ko alam. Ayun, yun ang nakuha natin. Uy, ano yun? Bote ba yun na may kadena? O hindi. Tignan mo, may laman sa loob ng bote na yon. Sulat ba yun sa loob ng bote? Buksan natin at tingnan. Oo nga, sa tingin mo ba galing ang sulat na to sa cruise ship na sumabog? Buksan natin at tingnan. May drawing dito. Mula 6 na oras hanggang 48 oras. Biglang lagnat, nagiinit ang mga mata, nilalamig. Teka, ano? Pagkatapos sa 12 oras, hirap huminga. Sa 24 na oras, parang nasusulog na lahat. At pagkatapos, Diyos ko, sa 36 na oras, ang mga pader, lumalabas na ang kabaliwan. 40 oras. Ha! Tulong! Hindi ko na kaya! Tulungan mo ako! Ito ang sulat mula sa taong nahawa. Diyos ko, ibig sabihin may 4 na oras pa bago lumabas ang sintomas. Diyos ko, baka may sagot sa black box kung paano ko gagamutin ang sarili ko. Puntahan natin at pakinggan ang black box. Sa ngayon, natuyo na ito ng husto at ikinonekta ko na sa aking telepono. At ngayon, maaari na nating patugtugin ang black box ng cruise ship na Antonia. Oh, heto ng recording. Ka-Willy-Willy, anong virus ang gusto nilang subukan ko sa barko? Plano niyang subukan ang isang uri ng virus. Sige, Ang kapitan ang nagsasalita. malaki ang binayad nila para subukan ko ito sa mga pasahero. Oo nga, binabayaran siya para subukan ng virus sa mga pasahero. Tama ako, kaya pala siya may suot na biological hazard suit. Handa siyang protektahan ang sarili laban sa impeksyon. Pero ano nangyari? Bakit sumabog ang barko? Hi, ako to. May iba ka pa bang utos? May tinatawagan siya. Siguro yun yung kahina-hinalang kumpanya, yung malupit na kumpanya na nagbayad sa kanya ng pera. Wala naman. I-activate mo lang. Ayos na lahat. Ay, grabe. Sinabi nila sa kanya na pagkatapos i-activate ang virus, magiging maayos ng lahat. Pero kakaibang boses niya. At ngayon, handa na si Kapitan na simulan ang misyon. Sige, activate ko na ang virus. Teka, anong meron dyan? Grabe! Iyan ang tunog ng mga pagsabog! Sa tingin ko, naging saksi lang si Kapitan na hindi nila gusto at yung mga nagbayad sa kanya, niloko siya at pinatay. Sinubukan nila yung virus tapos pinatay na lang nila yung saksi. Grabe! Uy! Sino sila? Mukhang kakaibang mga to. Mga taga-biology ba sila? Sa tingin ko, taga-emergency sila, di ba? Opo, sir. Anong ginagawa niyo doon? Oo, nag-magnet fishing kami dito. Kayo po ba ang nakakita ng virus? Oo, ako ang nakakita ng virus at naamoy ko pa ito. Namoy niyo?
Sir, sasama kayo sa amin. Teka mga pare, anong ginagawa nyo? Huwag kayong manlaban, sir. Para rin ito sa inyong ikabubuti. Alright, hoy mga pare, saan tayo pupunta? Pakiusap, sir. Manatili po kayong kalmado. Hoy, inaasahan kong gagamutin nyo ako, di ba? Tutulungan nyo ako mga pare. Sige, kung nagustuhan nyo ang magnet fishing ko, mag-subscribe kayo sa channel ko at i-like nyo ang video na to. Ako nga pala si Slav, salamat sa panonood at sa tingin ko, magiging ayos lang ako. Ayos lang ako, di ba? Ooh, as if. Oo, magiging ayos lang ako. O baka hindi.